Hello guys! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, this is my reading para sa mga Scorpio. Paalala lang, this is general love reading para sa November 2020. So, pwedeng hindi ka makaresonate dito. Pero kung makakaresonate ka, kunin mo yung mga advices dahil pwede makatulong ito sa'yo, okay? So, kung hindi ka naman makakaresonate, okay lang yan. Maybe next time, makuha na natin yung energy mo. Ma-appreciate ko po lahat ng comment and like and subscribe, okay? So, please do subscribe, guys. What do we have here for Scorpio? November 2020. Okay. For some of you, I feel like there's a third-party relationship here. Okay? For some of you naman, there's a feeling na gusto nang i-open up kung ano man yung totoong nararamdaman niya. Whether it is negative or sasabihin mo nang hindi mo na mahal itong taong to, or whether it is good, sasabihin sa yung mahal ka nitong taong to. Okay, na isa lang doon. Alam mo yun sa sarili mo kung ano nangyayari sa sitwasyon nyo. And there's this feeling, with the retreat, there's this feeling na parang may kailangan umalis sa sitwasyon, or gusto niyang alisan yung sitwasyon na to, which is, for some of you, there's marriage, okay, with the wedding right here. Gusto nang alisan tong marriage na to. Okay? So, what do we have here for Scorpio? Para naman doon sa iba, I can feel like gusto niya pumunta doon sa taong talagang mahal niya. So, pwede nga may marriage involved dito. Okay. What do we have here for Scorpio? Kung wala mang wedding, let's see muna, ha? Kunin muna natin. Ayan, o. Gusto express. Guys, dalawang express ito. Express your love and express love through gifts. Those are both expression. So, yung person mo maaaring iniisip na nga niyang sabihin sa'yo or iparamdam sa'yo kung ano yung true emotions niya sa'yo. Dalawa lang yan. Either love or gusto niya nang makipaghiwalay. Okay? Dalawa lang yan. Do something for someone. Yes, so, another sign of expression. So, gusto niyang ipakita sa'yo, gusto niya ng pagbabago, gusto niyang bigyan ka ng mga, so for some of you, there are gifts na ibibigay, or yun nga, yung emotion and yung feeling na parang gusto ka na niyang alagaan or in-nurture, o gusto niya ng bagong, simula with the both of you. Okay? So, this November 2020, there's a high chance na yung person mo magsalita or makipag-usap sa'yo regarding his or her feelings. Look to your inner strength. If this is something na, if you feel like this is your person na iiwan ka, malakas ka eh. Look to your inner strength. You are stronger than you realize. Kaya mo yan. If this person is no longer healthy for you, okay? Piliin mo yung buhay na kahit mag-isa ka, ay magiging okay ka, magiging protected ka sa sarili mo kasi alam mo wala na yung taong mananakit or manloloko sa'yo. Kasi I feel like he or she is not being honest. Kung aalis man siya, ay dahil hindi siya nagiging okay or honest sa'yo. Okay? May hindi magandang nangyayari behind the scene na hindi niya sinasabi. So, mas okay na lang, diba? Na kesa nasasaktan ka, kesa, let's say, iniiputan ka sa ulo, mas okay na wala na lang. Na mag-isa ka na lang. At least you are protected. May sarili kang mundo na maayos ka. And there's I can feel like there's new path for you. Na wag kang manghinayang na mawawala itong taong to kasi there's a new path for you. So, may isa pang lumabas na card. For some of you, they express your love, and ito naman yung expression towards love.
and hindi yung breakup, okay? I feel like there's a union here. So, this could be your twin flame or soulmate relationship. A love connection defies explanation. Hindi ma-explain ng kahit na sino, pero there's a true connection with the both of you. Meron kayong sariling mundo na kayo lang ang nakakaalam. Meron kayong visualizations or mga nabubuong images sa utak nyo, or there's a lot of pinapakita sa inyong sign. And it is all true. This is completion. Mangyayari ang union. Hindi man ngayong November 2020, pero mangyayari at mangyayari yan. Hintayin mo lang. Okay. And for some of you, there's a need to express. I feel like it is you na kailangan i-express. Okay? And maaaring natatakot kang i-express kasi for some of you, pwedeng married na itong taong to. Kaya hindi rin siya makaalis sa sitwasyon kasi hindi niya rin alam or hindi rin siya sure kung magiging okay ba kung in-express niya yung feelings niya. And so, what I can feel here is that gusto ka lang niya makasama, gusto niya, etc. Pero hindi niya para sabihin. So, I feel like this is you na kailangan mag-express ng emotions or ng feeling mo para dito sa taong to. And then, saka natin malalaman kung anong mangyayari. Until na wala ka pang ginagawang expression or wala pang pagbabagong nangyayari towards sa action mo, I feel like ito pa rin yung lalabas na reading para sa'yo. Kasi kailangan i-express eh. I feel like open ka na or alam mo na yung connection, pero there's no movement, walang action, hindi ka gumagawa ng action. Although nagsasabi sa'yo ganito, gawin mo, ganyan, gawin mo, hindi ka gumagawa ng action. Let's see. You're really not making action. Nakikita ko dito with the 7 of Swords. Ito yung gumawa, etong 7 of Swords, someone who likes to make an action, gustong gumawa ng action. Marami na nagsasabi sa kanya na gawin mo to, gawin mo yan, pero hindi siya gumagawa ng decision or hindi siya gumagawa ng action. See, with the Knight of Cups, kailangan mong gumawa, kailangan mong alokin itong taong to, ikaw ang kailangan gumawa ng movement. I can feel kung sino yung lalaki, siya yung dapat gumawa ng movement, okay? Okay. Pero in particular, this is a general love tarot reading, so can be divine, feminine, or divine male itong nakikita ko. Pero for what I can see here, parang yung lalaki yung kailangan gumawa ng action, okay? Ikaw. With the 10 of Pentacles, this is completion. You really see each other. Or gusto nyo talaga ng union. Kaya lang for some of you, there's a boundary or pwedeng distance. So, pwedeng may marriage involved dito with the kids. May children involved. Dalawa talaga yung action na nakikita ko dito eh. Yung emotion na nakikita ko dito. One is about love, and then yung other one is that no longer happy, hindi na siya masaya. There's a lot of daldal na naririnig ko dito. So parang more on away or more on gulo na lang kayo. Kaya you feel like gusto mo nang umalis sa sitwasyon or may kailangan, gusto mo nang umalis sa marriage. Okay. So let's see. What do we have here for... So, kung ito yung person mo, I feel like gusto niyang umalis kasi hindi na siya masaya sa'yo. Dalawang Scorpio yung nakikita ko po dito, guys, ha? I see someone who is pregnant, so pwedeng buntis itong... I'm sorry to say, pero doon sa mga gustong umalis sa sitwasyon, pwedeng ito ay nakabuntis siya. Or... you're pregnant and then nag-iba yung ugali mo, syempre hindi naman maiintindihan ng lahat yun eh. Hindi maiintindihan ng lahat yun na yung ugali ng pregnant woman ay iba compared dun sa normal na walang dala-dalang baby. Hindi maiintindihan ng lahat yun.
So, there are times na nagbubunga ka na sa kanya or nagsasabi ka ng hindi maganda, and then yung person mo, in return, gusto niya lumayo. Sa halip na tulungan ka niya dyan sa pinagdadaanan mo. Ito namang action regarding love or yung gustong mag-express ng love, I can feel like there's a lot of distance with the world. Kaya hindi mangyari. And the Empress. Ay maaaring nakatingin ka lang ngayon sa realidad, sa reality. Medyo imposible pa ang lahat or hindi mo pa masabi dahil nga you feel like this is impossible. Pero gustong-gusto mong ibigay, gustong-gusto mong itanong. Na-experience mo din ba yung na-experience ko? Nararamdaman mo rin ba yung nararamdaman ko? There's a lot of question here na gustong itanong, kaya lang hindi may i-express. Okay? And with the 8 of Pentacles, I feel like someone here is really... I feel like your person is concentrated dun sa ginagawa niya ngayon. There's a lot of growth here. So, maaaring may pinalalaki siya or may pinalalago siya. Maaaring siya ay pregnant and currently focus kung ano man yung kinakaharap niya ngayon. With the 8 of Pentacles, I'm sorry. Yes, with the 8 of Pentacles. I don't know. I feel like your person is always thinking of you as well, lalo sa gabi. Lalo sa gabi. Mas maano. Kasi naka-face siya sa reality, naka-face siya dun sa mga kung ano yung ginogrow niya sa sarili niya. Kaya lang, during nighttime, dyan yung hindi siya makakatakas. Kasi, for some of you, pwedeng yung person mo ay iniisip ka or lumalabas ka sa dreams niya. Kaya hindi niya matakasan eh. Gusto niyang takasan, gusto niyang hindi isipin, gusto niyang alisan. Kaya lang, there are times na talagang hindi niya may waglit sa isip niya dahil kahit natutulog siya, nararamdaman niya to, na naiisip niya to. What do we have here? I can feel you waiting. You're waiting. You're waiting. Naghihintay ka. Naghihintay ka para sa action ng person mo. Okay? Naghihintay ka na siyang mag-express ng love sa'yo or emotion sa'yo. Or kung doon sa aalisan na sitwasyon, maaaring hinihintay mo yung movement niya, kung anong gagawin niya. Hinihintay mo na lumaban siya. Hinihintay mo na magkaroon ng movement. Parang siguro for some of you, nararamdaman mo na gusto na ng person mo ito. I can feel like there's a lot of love here dito sa person mo. Okay, I'm talking to those Scorpio na, you know, ramdam mong mahal ka ng person mo. Doon ako nakikipag-usap ngayon, ha? Sorry muna dun sa, medyo, mamaya na muna yung isang group of Scorpio. Pero nakikita ko dito, your person, this could be you thinking about your person na medyo may nahihirapan kang abutin siya. So, maaaring kaya nahihirapan kang i-express ang emotion or yung feelings mo sa kanya dahil nakikita mo siya as someone na mahirap abutin. Na kahit anong gawin mong action, you feel like malayo kasi itong taong to sa akin. And, pero there's a deep connection here, there's a connection here. Okay? Medyo mga malayo nga lang. Maaaring yun niya kasi malayo siya sa'yo. Gustuhin mo man pumunta, hello. With the world, maaaring malayong-malayo talaga itong taong to sa'yo. Okay? I feel like for some of you, with the 6 of Wands, you're looking so beautiful right now. Bakit? I feel like this is for someone na, yun nga, may kailangan alisan na sitwasyon. Alam mo, kahit umalis ka sa sitwasyon na yun, or whether this family matter na ito na kailangan mong alisan, hindi lang yun doon natatapos eh. May sasalo. Kung umalis ka sa relasyon, may sasalo sa'yo dahil may naghihintay sa'yo. I feel like there's someone na talagang willing saluhin ka or abutin ka dahil kahit umalis ka doon sa relationship na yan, I'm willing to accept you. Whether may anak ka, kung ano man hinihanihong meron sa buhay mo, tatanggapin ko yan.
Yun yung na-accept ko dito. This could also be your person, Virgo. Ay, sorry. Why did I say Virgo? So, pwedeng ka-connect mo, Virgo. This could be your person, Scorpio. So, I feel like kung siya yung may kailangang alisan ng sitwasyon na wedding or marriage, I feel like willing kang saluhin siya. Willing kang i-accept kung ano man yung mga meron siya. With the Queen of Cups, there's a lot of love here. There's a lot of love here. Hindi pala ako nagsasabi ng mga sign, ha? Kasi pag tarot reading, you know, kahit anong sign naman pwedeng lumabas. Pero pwedeng ang Virgo, Leo, yung mga nakikita ko dito eh. Okay, let's see. Kuha pa tayo ng ilang cards. What do we have here for Scorpio? You're patiently waiting. And there's a lot of deep regrets here towards your person. Naghihinayang siya eh. Bakit ba ginawa ko to? Bakit ba? Ano ba kailangan kong gawin? Those are the feeling. Maaaring yung person mo is naguguluhan, nalilito, or hindi pa siya sure, or may mga bagay na alam niya kailangan niyang alisan. Kaya siya nahihirapan tanggapin yung sitwasyon. Pinipilit niya mag-focus, pero hindi siya makapag-focus kasi nga there are times na pumapasok sa isip niya. And there's this feeling na parang, I don't know, marami kasing mawawala sa akin eh, kaya hindi ako makasugod eh. Ayun nga, maybe may family involved dito. So with the 5 of Cups, it felt like, maraming pagbabago with the 5 of Cups. Wait for it. I can see change here with the 5 of Cups. Maraming magbabago. With the Temperance, you just have to wait. Pero mas mapapadali yung waiting mo if you would express your love. If you would express your love, kung hindi ka matatakot. Mas mapapadali yung waiting. Death or rebirth, yes. Kung ano man yang regarding family, wedding, may katapusan. May katapusan yan. Mag-e-end yan. Mag-e-end yan. Just have to wait. Lalong mapapabilis. Ulitin ko ha. Kasi baka hintay ka lang ng hintay. I see an action here. You need to make an action. I don't know to you. I feel like ilang beses ko nang sinabi sa yung kailangan mong gumawa ng action. I feel like you are one of my beloved subscribers. Na ilang beses ko nang sinabi na nakakarindi na sa pagsasalita ko yung sinasabi kong gumawa ka ng action, sabihin mo to, sabihin mo yan, pero hindi ka gumagawa ng action. It feels like you need to make an action, please. If you really like this person, kung pangarap mo talaga siya, gusto mo siya, may connection kayong dalawa, you feel it. In your heart, you feel it. Make a move. So, what's the advice? Ayan o, yung person mo concentrated sa new love. What did I say? Oh, make the effort. Guys, huwag kang ma-torpe. Torpe ba tawag doon? Make the effort. Ano ba yan? Listen. Great love is worth taking the step you're guided to take. You are being guided. Pinapakita na sa'yo yung mga sign and signals. Why are you not making a move? Why are you just waiting? High possibility na mag-e-end itong relationship ng person mo as soon as possible if you would make a move. Kasi your person feels the same. Yes, there could, pwedeng may children involved nga kasi. And yun lang yung nagiging malakid. Towards emotion, I can feel like yung emotion is full. Okay? Mahal ka niya, gusto ka rin niya. Pero, pwedeng meron nga children involved dito. Do we have here for Scorpio?
Ayun nga, sabi ko, kahit may children dito, kung tanggap mo naman yung mga bata ba't ka natatakot? Speak, inuulit-ulit na sa'yo, Scorpio, ha? Ayan, no? Speak the language of love. Magsalita ka na, gumawa ka ng movement, utang na loob. Alam mo na kung ano yung mga kailangan mong gawin. Inuulit-ulit na lang sa'yo. Practice compassion. If this is you who is feeling this non-stop thinking, maawa ka naman sa sarili mo. Okay? Huwag mong isipin yung mga problems or yung mga wala sa'yo. Isipin mo yung mga makukuha mo kung gagawa ka ng action, kung magsasalita ka. Towards the person naman na kailangan may alisan or may iaalisan dito, it says here, practice compassion, maawa ka sa sarili mo. Yes, ayun din. Okay? Marami nagmamahal sa'yo. Maawa ka sa sarili mo. Kung ikaw ay niloko niya ang taong yan, huwag na tayong magpakamartir. This is, 2020 na Ko. Meron na tayong sakit na coronavirus. Bakit ngayon ka pa matatakot? Focus on love. Visualize mo yung mga bagay na mga gusto mong makuha mo. The more you visualize, the more na nagiging, you can feel like you're visualizing union for some of you. So, maaaring iniisip mo rin yung mga time na paano kaya kung magkita kami, etc. etc. Iniisip mo yung focus ka dito For what I can see here, na kahit anong ginagawa mo, naiisip mo itong taong to, naaalala mo itong taong to. But it says here, take a chance on love. Maniwala ka lang sa nararamdaman mo. Bigyan mo ng chance or gumawa ka ng movement. Malayo ang patutunguhan yan. Pero kung hanggat hindi ka gumagawa ng action, I'm sorry. This would take forever. This would take forever for sure. Huwag mong hintayin na siya ang gumawa ng action. Ang nakikita ko dito, naiipit siya sa sitwasyon kaya hindi siya makagawa ng action towards you. Ikaw ang kailangan gumawa ng action dito. Okay? So, that's it for now, Scorpio. Thank you for watching. I hope nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot. And maraming salamat ulit. And I love you all.